magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat ulit. At inulit natin itong recording nito kasi kanina umaandar pala tayo ng hindi naka-record dito sa ating mixer dito. So hindi tayo nakakapaggawa ng ating podcast. So again, ako po si Roy Sipolito dito po mula po sa Stockholm, Sweden, dito sa The Kaibigan Podcast. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Marami kami ibabalita sa inyo, yung mga nakatira sa abroad. Ako ang inyong kaibigan, kasama ninyo, tigapagpaalala sa inyo, mga ibabalita sa inyo. Hindi ito chismis, ito yung mga kailangan ninyo. Alam kong hindi nyo na aaskaso lahat, hindi nyo nasusubaybayan, pero samahan nyo ho kami. At kami po ang magbabalita sa inyo. Mag-uusapan natin to dito lang sa The Kaibigan Podcast. Ako po si Roy Sipolito mula po sa Stockholm, Sweden. Magkita-kita tayo in a few minutes. No, few seconds. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Yes, mga kaibigan, maraming salamat po. Again, ulitin ko ulit yung mga babatiin natin, yung mga kung saan man kayo nakadestino ngayon, kung nasa barko, dagat, lupa. May internet na ngayon sa mga aeroplano, di ba? Uy, ako, 5 na tayo ngayon. Hello, mga kaibigan. Ako, thank you very much. May paanda rin tayong isang clip. Ito yung pinagpipiestahan ngayon, yung Maris Racal. Alam mo, magandang bata ito, sa totoo lang. Kung titingnan ninyo, parang, yung kumbaga sa artista, maganda ito. Although, hindi ngayon siya nasa magandang lugar, pero in-interview po kasi siya, ano ba tawag dito? Nag-press release siya, at pinalilitaw niya na ngayon na hindi daw niya alam. So, abangan ninyo yung complete version nitong ating usapan dito sa ating Kaibigan Podcast dito lang sa YouTube live stream. Tapos meron tayong may galing sa puso ko. Today I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I want to say sorry for everything that I have done. It all started last June of 2024. I was in a very dark place. I was lonely. And I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. When I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. And I knew that was wrong. I came clean right away. I told my ex everything. And I admitted things to him. And then we broke up. It wasn't easy. It was very hard for me. I announced the breakup. So, pinag-uusapan po, abangan nyo ito. Oy, naku, 12. Naku, maraming salamat po. Welcome po again. Pinag-uusapan natin, pinaandar natin kasi doon sa podcast natin itong episode nito. Dalawa ho kasi itong version. Isang version nito, itong pinanood ninyo dito sa YouTube. Kasi yung iba, gustong makakita ng komedyante. So, dito po ako sa inyo para kayo pasayin. Pero, doon po sa ating podcast, ginaya ho natin kasi yung istorya ng parang AM nung araw, yung mga radyo sa atin, na kami po yung kasama ninyo habang kayo nagtatrabaho, nagdadrive, kung ano man ang ginagawa nyo, nagluluto, naglilinis, pwede kayong makinig kasi, di ba may mga Bluetooth na speaker, tapos paandarin ninyo. Ang maganda kasi ho dito sa ating podcast po kasi para ito sa mga ating OFW na nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa na hindi pwede, alam nyo naman po ang oras natin ginto ho dito, pero nakakalusot daw to sa mga employers kasi dahil nasa speaker lang. Alam mo yun? Utak di ba? Yan po yan eh. So, umpisahan na natin, tutuloy natin si Maris Racal, yung kanyang admission na siya daw ay, paano ba sinasabi? Base doon sa sinabi niya mismo ay, paano ba sasabihin to? Hindi daw niya alam, as usual, hindi daw niya alam kung yung sabi ni lalaki, break na daw sila, yung pala dalawa silang namamang. Hindi, si lalaki namamangka sa dalawang ilog. Yes. Pero
Pakikinggan pa ho natin yung the rest of her statement po. The reason why I became so emotional during the interview because I was holding back a truth. Yun yung totoo. I wasn't really able to simmer down. I wasn't able to reflect on what had happened. I was working every day for... So ayan po kasi si Maris Racal po, mapapakinggan niyo yung kanyang full statement dito po sa podcast edition po natin ng Kaibigan Podcast. Maraming salamat po again. Habang nasa commercial ngayon yung kanyang we would like to greet the following po, yung mga supporters po dito po sa Kaibigan Podcast. Si Dindo Arroyo, yung artista po yan, magaling pong artista po yan. Si Dan Alvaro, aking legend. Ako maraming salamat po Sir Dan. Ako maraming salamat. Doon po sa nakakakilala pa kay Sir Dan, ako, di ba nasa Batang Quiapo siya. Ngayon na-interview natin. So puntahan niyo lang po doon sa ating mga list lang po ng mga videos diyan, yung mga podcast at makikilala ho natin kung gaano ho ka down to earth tsaka napakabait po. Napakagaling rin po magsuporta si Sir Dan Alvaro, action legend ng 80s at 90s po yan. Ako maraming salamat Sir Dan. Ako. And of course, our inspirational diva, si Miss Jamie Rivera. Yes po mga kaibigan. Ako, maraming salamat po, Jamie Rivera. Yan po yung singer. Yan po si singer na yan. Tapos, siyempre, si advocate for Philippine... Ako, Diyos ko. Nakakabahan na. Medyo The advocate for Philippine fashion. Walang iba kundi si Mama Rene Salud. Yes, mga kaibigan. Woo-hoo! Okay. Tapos batiin naman natin yung mga iba natin mga friends na nakikinig o nag-PM sa atin dito. Si Emilia Eklund from Sweden. Si Mario Dumindin from Milan, Italy. Kimberly Moss, mistisang Indonesian tsaka Dutch na nakakaintindi ng konting Pilipino yan. Ako, beauty queen pala yan. Autism advocate rin katulad ko yan dyan. Hello, hi. Nako, thank you very much for... thank you sa Dutch. And abangan natin kung sino po tiga Netherlands po dyan. Okay. Tapos, si Osang Sullivan. Yes, mga kaibigan, ako maraming salamat po sa inyo lahat. Si Osang, kilala niyo naman si Osang, yung magaling na komedyante po yan. Panoorin niyo siya sa mga gigs niya dyan sa Pilipinas. Hopefully, she will be, di ba, pag yung ngayon, she na ngayon, yata. O ano ba pronouns ngayon? They, them. Anyway, abangan natin, siya will be on the show in one of our episodes in the future. Abangan niyo po yan. Maraming salamat po. And then of course, Atea Couture. Atea Couture po, yan po yung ating magaling na hindi naman sastre couturier. Ayan. Couturier base po yan sa Milan, Italy as well. Medyo nagtataka kayo minsan kung bakit marami akong kaibigan sa Milan. Dati po ako natira dyan for 14 years. Yes po mga kaibigan. So, buongiorno tutti, buonasera tutti, come stai? Sono Carlos. Yan po yan. Ganun lang po yung sinabi ko pero the same rin po yun. At of course, walang iba. Ang isa sa pinakamatatag na mga managers sa Pilipinas, si Ma'am G.R. Rodis. Yes po mga kaibigan. Okay, so ayan, maraming salamat po. Gumawa kasi tayo ng kode ko na ngayon kasi nakakalimutan ko yung iba kong sinasabi. So pasensya na po tayo mga kaibigan. Oy! Again, nanonood po kayo sa sa YouTube ng The Kaibigan Podcast. At ako po naman ho ay si Royce Polito, only here at The Kaibigan Network. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Marami tayong mga balita ngayon dyan habang kayo ay nagdadrive at kung ano man ho ginagawa ninyo. Sinasamahan namin kayo dito para kayo ay hindi na kailangan magbasa pa ng ibang bagay. Yes! Di ba? Okay, so again, ito mga balita po ito, galing po ito sa Philippine Star. Mga headlines po ito. Kung gusto niyo pong basahin pa at alamin yung... Kasi bawal po kaming basahin yung... basahin yung artikulo kasi copyright po yun. And tayo po kasi sa The Kaibigan Network,
we respect copyright. Okay, so dito lang po. Pero yung mga headlines po, legal po yan na pwede mong basahin. Okay, so mga kaibigan, nandito po tayo ulit sa The Kaibigan Podcast. In the headlines, mga kaibigan, natatandaan niyo itong si dating Congressman Teves, yun hong tumakas, lumabas ng Pilipinas, nagpunta sa, eventually napunta sa Timor-Leste, yung malitong na bansa dyan sa may Indonesia na ganyan. Yun hong government po ng Timor-Leste ay pinayagan na po sila, pinayagan na yung extradition treaty between the Philippines and Timor-Leste na si dating Congressman Army Teves po ay malamang mapauwi na in the very near future. Nag-aapila na lang ulit si dating Congressman Teves, pero yun na lang ang humahadlang sa kanyang pag-extradite sa Pilipinas po. So mga kaibigan, susubaybayan po natin yung mga balita na yan. Okay, tapos kung nabalitaan ninyo, kung may mga kamag-anak kayong PWD sa Pilipinas, lately po nagkaroon po ng problema. Mahigit po 500,000 na mga PWD hindi ho nakapag-update ng mga benefits tsaka mga kung ano-ano. Kasi nagkaroon ng problema dahil according to sa DSWD, yun daw sa kanilang system ay nagkaroon ng overload. Yes po. Mga totoong balita po ito, hindi ito mga kwento-kwento ha. Totoo po ito. So kung kayo ay may mga kamag-anak sa Pilipinas sa PWD na nakakatanggap ng kahit papanong benepisyo, yan po ang nagiging problema po ngayon dyan. Ano ba ito? Yun. Tapos may mga magaganda tayong balita rin pala dito sa ating mga balita ngayon. Alam niyo po, di ba sa Pilipinas ho kasi, sa Saudi tsaka sa Kuwait, medyo nagiging, hindi naman natin pwede sabihin lahat ng tao doon malupit o masama. Pero sasabihin na rin natin, di ba? Pero kadalasan, kung kayo po ay mag-a-abroad, kung kayo ay isang Filipino na mag-a-abroad, at kayo ay mamamasukan as domestic service provider, siguro ho pag siguro wag niyo ho sanang, kung hanggat maaari lang po sana ha, kasi hindi naman ho namin kayo pwedeng diktahan tsaka pilitin, pero didiktahan pa rin namin kayo. Hindi, joke lang. Hindi, pero kami po ay payong kaibigan po natin dito. Mas maganda na siguro, kasi ganito yan base doon sa mga nakakausap natin ng mga Filipino na nagtatrabaho na mismo sa loob ng Saudi tsaka sa Kuwait, medyo mahirap nga daw minsan ispelengin, kumbaga sa salitang Pilipino, yung mga ibang employers. Kasi po ganito ito, bigyan natin ng konteksto ha. Ang nangyayari po kasi, may mga lugar po sa buong mundo, hindi lang po dyan sa Middle East, na halos second to the lowest na trabaho sa kanilang kultura yung pagiging kasambahay. Okay. Pero sa atin kasi hindi masyadong big deal sa atin yung kasambahay. Pero nagiging big deal yan sa ibang lugar. Yes po. Yung pala, big deal sa kanila. Kumbaga, ang pagiging kasambahay, big deal sa kanila kung nasa baba. Yun po yan. So, ang nangyayari kasi, masamang recipe, masamang kombinasyon na si Pilipina, lalo na kung first time kang mag-abroad, tapos hindi ka pa masyadong familiar sa mga kultura, tapos masyadong mapagtiwala, masyadong mabait, malas-malas mo na kung medyo may itsura ka pa ng konti, dahil syempre, alam nyo na, doon po kasi sa mga bansa na yan, magkahiwalay po talaga ang babae at lalaki sa lahat ng oras. Ang pwede lang talagang makasama sa bahay ng isang lalaki o isang babae na andoon ay kailangan ikamag-anak. Okay. So sa kanila, magkaroon ka ng bisita o magkaroon ka ng kasama sa bahay na hindi mo kamag-anak, tapos nagkataon pa na medyo type mo, di ba? Mga ganyan. Nagkakaroon doon ngayon ng mali siya, kakaroon ng problema, doon po nag-uumpisa. Kasi tayong mga Pilipino kasi malambing tayo di ba? So yung minsan kasi yung lambing natin, sa ibang lahi ho kasi yung parang flirting.
Okay, so yun ang problema minsan, flirting ang dating po doon. Doon po tayo napapahamak. Tsaka siyempre, andyan na rin tayo, may ugali kasi tayo naliligo everyday. So, may mga ibang kultura. Again, hindi ko po ito sinasabi na parang, kumbaga parang sa Saudi, sa Kuwait or saan man, ganun palagi. Pero, itong mga payo ko na ito, para ho iwas pusoy. Yes po mga kaibigan. So, iwas pusoy ito ay yung ganito. Yung kasing, alam ko hindi maiiwasan na maligo syempre sa araw-araw dahil kayo nagtatrabaho syempre pagod, pawis na ganyan. Pero hanggat maaari, huwag kayong papakita sa mga employers ninyong lalaki, lalo na ang lalaki, ng bagong paligo, yung kumbaga yung bagong bihis, or lalo na yung kumbaga yung pangbahay na, o kaya yung kahit yung iba kasi nag-uniforme pa eh. So, minsan kasi pag yung mga ganun kasi parang, sa kanila parang, wow, hello. Parang ganun po yan eh. So, minsan, nagkakaroon ng miscommunication between cultures po. Yan, ano ho ba ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin lang po noon ay, meron tayong ginagawa na sa ibang lahi pala o sa ibang lugar, yung pala yung pang-aakit na, pero sa ating baliwala yun. Isipin nila lang ganito, di ba yung mga foreigners na tiga dito sa Europe, sa mga medyo yung tinatawag natin na liberated na mga bansa, di ba sa mga, pag nasa beach sila sa Pilipinas, di ba, ganyan na lang kalalaki ang mga suot ng mga bikini, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Para sa kanila baliwala yon. Kasi dito sa Sweden, di kayo maniniwala, pwede kayong mag-sauna, yung mabait na sauna, hindi yung bastos na yung may kasamang happy ending, hindi po yun yung sauna na tinutukoy ko. Dito ho, nakatapis lang, pwede kang wala ho yung Malaysia, babae, lalaki. Pero ngayon, medyo kasi nagkaroon na ng Malaysia, nahihiya na rin po yung, meron kasi para bang, sabihin na natin na, meron na kasing mga hindi magagandang insidente na nagiging uncomfortable po yung mga kaibigan po natin mga Swedish pag nasa harap po ng mga foreigners, kahit o tiga rito na. Kasi naintindihan nila, katulad ng sinasabi sa kanila kasi baliwala yung yung nudity in a way po. Yes po mga kaibigan. Ang problema kasi, siyempre sa ibang lahi kasi para kang may kasamang artistang maganda, di ba? Alam mo yun. So, minsan hindi mapating, lalo na yung mga bagong dating, malikot ang mata, lalo na yung lalaki. Naku, kayo, pero natural lang po yan, hindi nyo maiwasan yan. Hindi ho kayo masamang tao just because na napapatingin kayo sa mga ganyan. Pero, you do have to, kailangan ho natin na tanggalin yan. Lalo na dito sa mga Scandinavia po, yung Iceland, Norway, Sweden, Finland, Denmark po na ganyan. Kasi ang nudity ay quite normal and quite accepted. So pag kayo yung maraming kaibigan ng mga Scandinavians in general, pag sabihin na natin na kilala na talaga kayo at nagbakasyon kayo sa kanila, it would not be weird na maghubad sila, walang problema. Alam niyo, nung dati ako nakapagtrabaho ako sa hotel nung bago ako dito sa Sweden. So, kailangan mo magtrabaho kahit ano. So, nakapagtrabaho ako sa housekeeping. Kita niya sa housekeeping yan, siyempre, social yung hotel. Di ba? Social na, totoo. Social po yung hotel. Meron ho kasing, doon sa mga pinaka first class, kumbaga, yung pinaka magagandang kwarto, mayroon silang jacuzzi. At bago dumating yung mga guests, aayusin mo yun, di ba? Yung napapanood niyo yung mga rose petals, mga ganyan. Parang, hindi ko na matandaan yung lahat ng detalye. Parang pinabalik ako doon sa room. Siyempre, meron kami nung sarili kaming key para makapasok sa mga hotel rooms, no? Although alam nila na darating ako, nung binuksan ko yung pinto, although malayo yung corridor tsaka yung babae doon, inabutan ko siya ng walang damit. Bata pa siya. Siguro mga 40s siguro. Alam niyo, hindi man lang siya nagkaroon ng parang, mga ganun. Ako pa nahiya. Pero hindi ko pinahalata kasi hindi naman dapat. Pero nung sabi ko, oops, sorry. Tapos dahan-dahan ko sinarado yung pinto. Tapos pumatok ako ulit. Although pumatok ako talaga pero pumatok pa ako ulit. Tapos yun nga pala, bago kayo mag-isip ng hindi maganda. Andun po yung asawa o syota yun.
So, unang-una hindi ko rin sinasadya yun. Anyway, so para sa kanila, not big deal yun. Sa Pilipinas yun, baka minsan pakakasalan mo na, di ba? Parang gano'n, no? Di ba? Ay. O kaya iniisip niya, may gusto na sa inyong babae. Hindi po. Dito po sa abroad, lalo na dito sa Western Europe, yung mga liberated o yung mga, sabihin nyo na ng mga Western countries po na ganyan, hindi po ibig sabihin mabait sila sa iyo, automatic yun may gusto sa iyo. Yes po, yan mga kaibigan. Sa minsan kasi tayo sa mga Pilipino kasi masyado tayong ano tawag dito? Assuming, di ba? Okay, so nakikinig po kayo, nanonood rin ko kayo dito sa The Kaibigan Podcast. Isang audio version at isang live streaming version dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Don't forget to like, comment, subscribe ko tayo dito ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ang balita po natin ngayon, doon sa pinag-uusapan natin kanina, ang Saudi at Kuwait, o lalo na sa Saudi ngayon, mag-o-open na sila ng visa tsaka ng trabaho na stay out na ang household service workers. Yes, thank you po. Thank you. Yes, mga kaibigan. So ano po ibig sabihin nun? Kung kayo ay familiar sa Italy, karamihan po ng mga kababayan po natin doon ay sabihin na natin palagi hong parang household domestic helpers. Pero sabihin na natin na maganda po yung kanilang nakukuhang mga deals. Tsaka in most cases po naman okay naman yung bayad siguro. At the same time is, sabihin na natin na medyo mababait-bait naman yung mga employers. Alam mo yun, compared to sa mga ibang madalang ka makatsyempo, sa 14 years ko po doon, madalang ka makatsyempo ng Pilipino na magrereklamo na hindi mabait yung amo. Although meron yung seloso, selosa, meticuloso, yung sumusunod, makulit, yung minsan yung iba makunat sa pera, di ba? Wala na tayong magagawa doon. Natural lang po yun. Yun po ay kahit kanino, kahit saan po yun sa buong mundo, meron po mga taong ganun. So, hindi po yun sabihin na natin na point against. Mga kaibigan, hello! Can you speak? Ano itong Flampy? Walang audio dito. Ayun! Wala palang audio. Naku, sorry po mga kaibigan. Again, hello, kung naririnig nyo na, Flampy FN. Naku, hi, good afternoon. Naku, hindi natin napapansin. Kasi kanina nagmamadali tayo. Tumakas lang ako mag-podcast ngayon kasi naliligo yung anak ko. So, ito, inaayos natin. Nakakapagtaka kung kailan ako merong cheat sheet. Tsaka naman tayo nagkaroon ng problema ngayon. Madami tayo nakakalimutan. Anyway, so mga kaibigan, ayan, hello, Flampy. I hope naririnig niyo kami ngayon. Okay, so Flampy FN, hi. Buti na lang, naku salamat, di ko lang napansin kasi kanina. Okay, to make the story short, we have this audio version of this podcast. Itong live stream nito parang BTS, behind the scenes, habang tayo'y gumagawa ng ating podcast. So, may episode 50 na tayo. Yes, episode 50 na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nako, thank you. Ayan, naalala ko. Oh, sorry. Episode 50 natin dito sa Kaibigan Podcast. Only here at the Kaibigan Network. Nako, maraming salamat po sa inyong lahat. Oy, good news! Good news po tayo mga kaibigan. Again, meron akong parang flashlight. No? May good news po ako ngayon sa inyo mga kaibigan kasi nababalitaan natin. Wait. Para maganda-ganda. Mga kaibigan, nababalitaan po natin ngayon. Gusto namin ibalita sa inyo lahat mga kaibigan. Doon sa mga nakikinig po sa atin. We would like to let you know that the Bangko Sentral ng Pilipinas ay maglalabas po ng high-tech na pera. Yes po. High-tech po ito. Pag sinabi natin itong high-tech, yung polymer daw to, lalabas to. Ito, sabi na talaga ito, nasa balita na talaga. Confirm po ito. Hindi po ito mga chismis, hindi po ito fake news. Nagre-research po kami para ho sa inyo, para hindi na kayo masyadong nag-aalala na yung pinakikinggan nyo at yung binabalita namin sa inyo ay totoo ba o hindi. Hindi po ito gawa-gawa. Ito po ay mga headlines
mula po sa Philippine Star sa Pilipinas po ito na dyaryo. So, wag ko kayong mag-alala kasi sinisigurado ho namin na lahat ng sinasabi po namin dito ay fully researched. Yes! Yes! Mga kaibigan, yes! Oy! Na ito. So mga kaibigan, mga kaibigan dito po sa abroad, wag na kayong magugulat na by next year, magkakaroon tayo ng bagong edition ng pera. I think the same design or may bagong mga design pero polymer. Ano ba ibig sabihin ng polymer? Yung ba merong see-through tsaka kung kayo tiga Australia, yung pera nila kasi doon parang may halo ng plastic. Yes, mga kaibigan, may halo ng plastic. Tapos meron siyang parang bintana, may butas siya sa ano. Di ba dito po sa Europe po kasi kung kayo ay citizen o permanent resident, meron kayo ng parang resident card. Meron yung parang butas na naka-emboss yung mukha ninyo doon sa picture na mahirap daw yun kopyahin o gayahin. So, ginagawa na ngayon yun sa Pilipinas o gagawin na ng Philippine Bangko Sentral ng Pilipinas itong polymer banknotes na ito. Usually, ang ating, did you know na, if I'm not mistaken, ang pera ng Pilipinas ay ginagawa pa sa Argentina. Yes, kasi siguro mas mura gumawa ng pera doon o kaysa ano. Kasi yung ginagawa ho natin, yung mga pera po natin ngayon sa Pilipinas at sa ibang bansa, may malaking porsyento dyan is cotton. Yes po, yung cotton na katulad ng jeans ninyong suot. Yes. Okay, so yung 500, 100, 50 pesos banknote, magiging polymer na yan. Sabi ko sa inyo, paano ba yun? Para siyang laminated na, yun ang pera na yun eh. Hindi ko matandaan kasi kung saan bansa. Ang alam ko, Australia, yung pera ninyo dyan, may butas sa gitna, tsaka medyo parang plastic. Yun ang maganda doon. Kasi yung mga peke pong pera ngayon, pag maganda yung tinta mo tsaka yung printer mo, pwede mong gawin sa ordinaryong printer yan eh. Tapos may konting proseso lang. Tapos medyo palulumain lang ng konti, ihahalo sa maraming bills. Minsan nakakalusot, minsan hindi nakakalusot. Pero like I said, huwag niyo hong gagawin yan. Tsaka sa totoo lang, huwag ho kayong mag-i-scan ng pera. Kahit anong pera, kahit sa abroad po, kahit katuwaan nyo lang. Bawal po yan. At pwede ho kayong kasuhan ng counterfeiting. Yes po yan. Totoo po yan. So huwag niyo pong gagawin ho yun kahit katuwaan lang. Hoy, excuse me. So, itong polymer na ito, ang advantages daw, according to the Bangko Sentral ng Pilipinas, ay water resistant, dirt resistant, tsaka recyclable. Di ba? Nako, salamat po. Kung sino man na nakaisip sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may kilala ko dyan, si Sir Roy Hernandez. Okay, si Sir Roy, nagtatrabaho yan sa BSP. Yes, mga kaibigan. Tawag dito, ang maganda dito, pabor to sa mga kaibigan natin na sa palengke. Tsaka yung mga humahawak na medyo mabasa-masa ang kamay ninyo kasi hindi ito na nababasa masyado. Although hindi mo siguro pwede rin ibabad sa tubig to. Tingnan niyo yan. Pero siguro, ang ibig sabihin lang nito, hindi basta-basta nasisira, hindi basta-basta nalulukot. At ang maganda pa dito, hindi daw kasi madulas siya masyado, kahit daw yung virus tsaka yung bacteria ay hindi daw dumidikit. Okay, it remains to be seen. Yes, mga kaibigan, dito po, yan, nadinig niyo sa amin yan. Totoo po yan. The Bangko Sentral ng Pilipinas po ay maglalabas ng polymer notes by next year. Yun hong 500, 100, tsaka 50 na mga denominations po. Hindi sila maglalabas ng tig to 200 na alam mo sa totoo lang, yung 200 po hindi ko pa nahahawakan yan, tsaka yung 5,000. Hindi ba may 100,000 pa? Pero nevertheless, yung 200 pesos po kasi na banknotes, hindi ko na maintindihan kung bakit hindi daw mabili. Ibig sabihin nun, kukunti ho gumagamit. Yan. Pero lilinawin rin po ng BSP na ilalabas din itong mga notes na ito, pero alongside doon sa lumang edition ng 500 ngayon, ay accepted pa rin po. Pero unti-unti nilang face out na lang yung
yung mga 500, tsaka 100, tsaka 50 bills. Yan po mga kaibigan. So, napakagandang development po yan kasi isa po yan sign ng pag-asenso. Yes, mga kaibigan ko, maraming salamat po doon sa nakaisip from the Bangko Sentral ng Pilipinas na gumamit ng polymer notes. Yes po, yan. You've heard it first here sa The Kaibigan Network, dito po sa The Kaibigan Podcast. Ako po si Roy Cipolito. Don't forget po to like, comment, and subscribe. Ako po ang inyong kaibigan. Tayo po yung nagpo-podcast. Ang ibig sabihin po nun, itong nakikita niyo sa live stream, ito po ay parang BTS, behind the scenes po ito. So medyo hindi nyo nadidinig po lahat po yung kumpleto ng ating sinasabi, yung mga tugtog, mga ganyan. Pero, ang maganda naman dito, pwede ho kayo magtanong. At susubukan na ho natin sagutin yan mga kaibigan. So again, kay Flampy FN, maraming salamat po sa inyong lahat yan for listening. Gusto ko namin kayong makilala rin. Okay, so ayan po. Tapos, may bago pa tayong magandang balita rin dito. Yes! Uy, maiba naman, di ba? Maiba. Bukod sa mga Pasko na baka naman baka naman pwedeng yung nagpadala na ng regalo, maraming salamat. At yung hindi pa nagpapadala ng regalo, advance pasalamat na lang po tayo dyan mga kaibigan. Okay? Pero hindi, lambing lang po yun sa atin. Don't worry. Pero hindi nagpadala sa atin ng isang araw eh. Problema ho kasi natin, wala pa tayong PO Box. So, ang ibig sabihin nun, yung kumbaga yung centralized na pwedeng i-shoot yung mga padala doon. Kasi pag sa bahay ho kasi, pag masyadong marami, alam mo na, baka may matuwa, alam mo, mahirap na. Okay. So ito, isang pa balita po natin to, ito makakatulong sa atin to. Yung mga binabalita natin dito, ito ang mga bagay na makakatulong sa inyo, mga kaibigan. Makakatulong sa lahat sa atin. Kasi like I said po, kailangan natin magtulong-tulungan para tayo umunlad. Hindi ho pwedeng isa lang, dalawa lang, tatlo lang tayo, kami-kami, kayo-kayo. Hindi po yun. Hindi po. Yun po ang isang maganda kong natutunan dito po sa abroad ay yung pang concept po ng common good. Okay, so mabalik po tayo. Dito po sa Forbes Magazine. Itong Forbes Magazine po na ito, it's an American publication po ito. Sila yung naglilista ho ng sino yung mga pinakamayayaman, yung mga billionaires, richest person. Sila po yung reputable na nakakapag-estimate kung sino yung pinakamayaman ngayon at ganyan. Meron po silang ginawa na top 1,000 companies in the world. Oy, top 1,000. Okay, hindi. Top 1,000 or hindi, top 850. Ano ba naman nakakaisip? Top 850. Bakit pa hindi pa ginawang 1,000? Diba? Pero anyway, top 800. Kung sino man na nakaisip doon, 850. Okay. Tawag dito. Hindi kayo maniniwala, 7 ay Filipino companies. Out of the, siguro mga million to mga companies na ito. Pero ito yung mga malalaki ha. Ito yung talagang mga big time. Ito yung tipo bang nangangarap ang mga tao na magtrabaho dito. Katulad po dito sa Sweden. Kapag kayo nagtatrabaho sa Ericsson, nagtatrabaho kayo sa Scandic, isa yun, yung sa management ha. IKEA, Nordea, ano pa yung mga malalaking kumpanya dito? Scandia, yung gumagawa ng mga weapons po, Scandia yata yon. Saab! Yes, Saab. Tsaka siyempre Volvo. Pag doon kayo mga nagtatrabaho, wow, talagang yes. At may mga Pilipino nagtatrabaho po dyan. I'm very sure of that. So, dito po sa 850 na hindi naman ginawang 1,000, 1,000, 7 po ang Filipino firms na nakasali dito. So, ang pinakamataas na ranking na inabot pala ng ating Filipino companies ay yung San Miguel Corporation. Yeah! Whoa! Number 89 po sila. Number 89 ang San Miguel Corporation. Ang San Miguel po ngayon hindi na lang ho beer. Beer, pagkain, yung mga tollways natin at yung ginagawang airport. So malamang tumaas pa ito in the near future.
Marami na kasi silang project ngayon, diversified na. Di ba sa Pilipinas, pag yung, kahit pa noong 1980s, pag ikaw ay nabalitaan na nagtatrabaho sa San Miguel Corporation, parang wow, yes. Alam niyo itong jacket na ito, maingay. Di ba? Yeah! Okay! Okay. Tapos, ang susunod naman is 415. Rank 415 ay ang Metrobank Corporation po yan. Tapos, hindi, ang Ayala pala ang number 2. Okay. Ayala is number 2 sa among Filipino firms. 273. Ang laki ng pagitan ng San Miguel tsaka ng Ayala. Ang laki. Sumunod ay Metrobank, which is 415. Land Bank, yung government to na semi-private some sort, 454. Si Lucio Tan, yung kasama na dyan yung Philippine Airlines and among, yung LT Group, hindi Lorna Tolentino LT Group, Lucio Tan to. Number 694. At Century Properties is at 701. Yes po mga kaibigan, dito po sa At yung Alliance Global by Mr. Andrew Tan ang mga kasama dito sa ating mga kasama natin dito sa mga top 7 Filipino companies na nakasama sa top 850 na hindi na ginawang 1,000, di ba? Pero sa top 100, number 89 po, pinakamataas Filipino company po yan. Ano po ba epekto nito o ano ba kinalaman ng ordinaryong Filipino po dito? Ang ibig sabihin po niyan, paano po maraming mga bansa na yumayaman is not lang po kailangan silang nasa loob lang ng bansa nila, kailangan po yung nasa labas. So kita nyo, kung mapupunan nyo, yung mga imported na mga pangalan sa atin dyan, mapupunan nyo, yun rin yung mga malalaking kumpanya sa mga bansa nila na nagbibigay ng maraming employment, tsaka taxes, tsaka kung ano ito pang mga revenue. Katulad ng Japan, among the few, yung Toyota, di ba? Toyota, Yamaha, sa dami sa Japan, hindi mo na malaman kung sino uunahin mo. Pero alam nyo na ibig kong sabihin, di ba? Yung bang, ang Toyota meron ng isang city, literal na city, parang Mandaluyong. Sila lang ang laman noon. Ganun silang katindi. So, number 3 na sila sa economy of the world. Pero ngayon, sa Pilipinas po kasi, the more na dumami ito, yung inuuwi po nilang pera, katulad po ng ang Jollibee, wala. Di ba? Pero, yung inuuwi nito, nakakatulong po ito. Ngayon, like I said, dito po sa mga usapang business kaibigan po, dito sa payo namin sa inyo, para maganda, is yung, if I were you, maghanap po kayo ng licensed stockbroker. Yes po, meron po yan. Kung mga by bangko kayo, yung mga BDO, yung mga ganyan, pwede po kayo magtanong, parang meron yata dyan. I do know for a fact nung dati meron sa BPI. Okay. So, matagal na akong kliyente ng BPI, 1990s pa. Ay, unang-una kong natatandaan ko, unang-una kong ATM card. Sabik ako nun, yung kulay blue at gray. Walang picture yun ay galing sa BPI. Kasi if I'm not mistaken, parang ang BPI yata ang unang bangko na naglabas ng ATM. Diba? Tsaka natatandaan yun dati, Megalink, tsaka ano yung isa? Dalawa yan Megalink, tsaka something. Ewan ko, ma-under pa yung dalawa na yun. Pero yan po yan. If I were you, kayo kung kayo lang, may disposable income kayo dyan, payong usapan business kaibigan. Show rin natin yan, upcoming show natin yan dito sa Kaibigan Podcast. Bumili kayo ng stocks ng SMEC, Ayala, Metrobank, yung Land Bank, hindi yata, walang shares yan Yung Lucio Tan, Century Pacific, tsaka Alliance Global. Subukan niyo po yan. At ibig sabihin po niyan ay isa sa pinakamagagandang, sabihin na natin, isang sa pinakamaganda natin na mga kumpanya na it's properly run, maganda patakbo. Yes, mga kaibigan. Although, syempre, marami pa rin tayong mga kumpanya sa Pilipinas na maganda patakbo sa mga Pero ito po yung sabihin na natin na nakakuha ng award. Best Actor, Best Actress. Yes! Di ba? Yan po yan, mga kaibigan. Although, ito yung top 10 sa buong mundo doon sa Forbes list ng
best companies in the world or corporations. Oy, ito paliwanag ko lang sa inyo. Ang company mas maliit kaysa sa corporation. Okay? Ang company kasi, pwede yan self-proprietor, nag-iisa ka lang, or meron kang mga kasosyo, yung joint venture, mga ganyan. Ang corporation po kasi, mas malaki po yan. May mga board of directors, may mga kung ano-ano yan ang mga sistema na required mong i-produce. So, hindi ka pwede magtayo ng corporation ng isang tao lang. Hindi po yun pwede. Company. Katulad ko po, company lang yung isa kong business. Ito pong The Kaibigan Network, company po ito pero hindi po sa akin lahat to. Nakikitrabaho lang po tayo dito. Okay, sa mga kaibigan. So, paliwanag ko lang po sa inyo. So, sa worldwide list nung Forbes na yan, ang top 10 sa biggest companies in the world ay ang IBM, which is Chinese na po ngayon ng IBM. Tapos Lego, ang number 9. IKEA, yes! Veria, yes, mga kaibigan. Kasi siyempre, yan yung sinasabi ko sa inyo. Paano po ako natutuwa dito dahil hindi po ako epal sa mga Swedish. Pero kasi po, pag maganda performance po ng ekonomiya ng isang performance po ng isang malalaking corporation po sa mga bansa na ganyan, indirectly or directly nakakatulong po yan sa aming pamumuhay po sa bansa na ito. Okay, so IKEA po is number 8, Swedish po yan. Ang Lego ay Danish. Okay, Airbus. Ang Airbus po, yung gumagawa ng aeroplano, yung mga buong Europe po ang may-ari niyan, marami. Tapos Delta Air is an American airline. BMW, Deutsch, yes. Yee! Number 5 na ang BMW. Adobe, yan yung Photoshop, Lightroom, PDF, yung mga Acrobat. Sila po ay number 4. At kaisa-isang Asian company, corporation, Samsung is ang number 3. Tapos, number 2 ay yung Alphabet. Yung Alphabet po na yan, na hindi po yan yung kumakanta ng ABC. Hindi po yan. Sila po yung may-ari ng Google. Sila po yung may-ari ng YouTube. Yan po, yung ginagamit po na ganyan natin. Sila po yan. Google, tapos yung mga kotse pa, kung ano mga ini-invento pa nila ganyan. And ang number 1 ay Microsoft. So, yung gumagawa ng Windows. Ang nakakapagtaka lang dito, ang Apple po kasi ay isang publicly traded company. Ang ibig sabihin po ng pag-publicly traded company, yung mga may stocks po na, pwede po kasi yan private na may stocks at may public na stock offering. Ang ibig sabihin po lang noon, parang kung kayo meron maliit na titulo ng isang kumpanya. Okay. Ngayon, pag ho kasi public, ang pinagkaiba ho kasi sa public kasi, excuse me, ay marami kayong mga rekotitos. Kailangan marami kayong sinasabi. Marami kayong nire-report. Marami rin kayong kailangan gawin dahil minomonitor kayo. Kumbaga meron kayong mga regular reportings, meron kayong mga regulars na profits, mga ganyan. Hindi kayo masyadong pwede maging masecretive. Kasi yung mga kasosyo ninyo, yung mga bumibili ng shares, kahit isa lang ho yan na shares, meron ho kayong karapatan makaalam ng mga ibang detalye. Lalo na yung mga bottom line, tsaka yung mga kung ano-ano. Kailangan ho yan na sinasabi. So, yung po pinagkaiba po nung, kasi minsan nasasabi nyo, bakit? Ano ba yung stocks na yan? Okay. So, nakakapagtaka dito, wala yung Apple, wala rin yung Meta. Yung Meta, yung may-ari ng Facebook, tsaka Instagram, tsaka WhatsApp. Wala po sila. Wala po ninyo. Di ba? Medyo, bakit kaya? Bakit? Hindi rin natin masasabi. Pero, again, nanonood po kayo at nakikinig kayo dito sa The Kaibigan Podcast. Ako po si Roy Sipolito dito po sa The Kaibigan Podcast. Kasama po namin kayo kahit saan man sulok ng mundo. Kayo ay sasamahan namin kayo kung kayo may nasa barko, nagtatrabaho sa mga bukid, sa bundok, or kung ano man yan. Sinasamahan po namin kayo dito. Yung mga, natutuwa ho ako sa inyo, yung mga tripulante natin, si Jeff, tsaka si Saldi yata yung nag-PM sa akin. Sila yung mga engineers, mechanical engineers doon sa isang cruise ship na pumupunta sa Antarctica. Yes, maraming salamat po sa inyo lahat dyan. At bawal silang manood
ng YouTube, pero pwede silang makinig ng kalito. Kasi ang akala ng mga boss nila is yung tawag dito, nakikinig lang sila at the same time, katulad nito, Pilipino, minsan akala ng mga kanilang mga supervisors ay nag-uusap sila habang nagtatrabaho. Pero siyempre, don't forget your, kumbaga, don't lose your concentration mga kaibigan kasi ayaw namin kayo mapahamak. Yes po mga kaibigan, again, nandito po kayo sa Kaibigan Podcast. Ako po si Royce Hipolito. Don't forget to like, comment, subscribe po tayo. Sa IG po tayo, The Kaibigan Network. Dito po sa Facebook nito, malamang kakilala nyo na ako, Royce from Sweden. Yan po yan. Maraming salamat po. Sa Facebook po kasi, Royce Hipolito, R-O-Y-C-E, space, Hipolito, H-I-P-O-L-I-T-O. Dito lang po yan sa Facebook. At yung The Kaibigan Network po ng mga Facebook page po natin na please lang po. Kung ano, we will appreciate it. Okay, dito naman po tayo sa susunod natin balita. The Department of Migrant Workers po kasi gumawa na ng whitelist. Ay, sa wakas. Yes. Hindi ko lang alam kung magkiklik to, kung ano, sana mag-click. Okay, ang ibig sabihin lang po ng whitelist, kabaliktaran po ito ng blacklist. Loso po, no? Pero nagpapatuwa lang po ng konti para naman po kayo hindi masyado naman seryoso yung pinag-uusapan natin dito. Pero, ay, nako. Alam mo, gusto kong batiin yung isang Filipinong driver dito na kilala ko na tiga Lithuania na nagdadrive ng semi-truck. Yung nagdi-deliver po ng mga malalaking cargo na umiikot po dito sa Europe. Ang problema kasi, hindi ko matandaan yung pangalan niya kasi ang ginamit niya kasi yung mga Russian letters. Yung Cyrillic ang tawag ng Cyrillic yata yun. So hindi ko matandaan ang pangalan niya, natatanda ko yung mukha niya. Brad, sir, kung nakikinig ka ngayon, ako maraming salamat. Pasensya na sino ba naman hindi ko kayang bumasa ng mga ganun, so pasensya na. Pero gusto ko sanang batiin, pero paano? Okay, so balik po tayo. Department of Migrant Workers whitelist. Para sa mga kumpanya po based again sa Saudi at Kuwait. Kasi ito po ang pinakasuking natin sa disgrasya at saka problema po sa mga ating OFWs na nakabase po sa Middle East. Ang Saudi po at Kuwait. Apparently, favorite nila maging bad people. Joke lang. Okay, wait. Okay, linawin lang po natin ito mga kaibigan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na pag sinabi kong bad people, kahit saan po yan sa mundo, kahit yung sarili nyong pamilya, mayroon palaging bad boy, good boy, not so good boy. Ibig sabihin ko, kahit saan po may mabait, kahit saan po pwedeng mayroong masama. Okay, yan po ang gusto kong sabihin po sa inyo. Pero, medyo parang maraming masyado dito sa, kasi like I said po, dito sa dalawang bansa na ito, lumilitaw kasi dito, para sa kanila, yung naglilinis kasi parang isa sa pinakamababa na klase ng trabaho. So, tapos may ugali pa tayong mapasensyoso, may kusang loob, mabango kasi palaging naliligo, nakangiti palagi, presentable, magaling maglambing, siyempre magpapasko eh. Yes po mga kaibigan. Minsan po kasi aminin natin, kadalasan naman po kasi lalo na sa Middle East, wala pa yata ako nababalitaan na Pilipinong household service worker na lalaki. Diba? Tingin nyo yun. Diba? Tingin ninyo yun. Parang wala pa akong nababalitaan. Anyway, malamang malabo yun. Siguro driver, alam ko meron. Pero like I said, ang problema kasi nga dito, sa kultura po kasi nila, hindi pala madalang. Bawal silang may makasama sa bahay na hindi ka mag-anak. Okay. Ang problema naman doon, masyado na-excited yung mga lalaking members of the family at minsan naman naaalarma naman si madam, yung asawa, kasi napapagpaseselosan si Pilipina. So, yan po yan. Payo ko lang po kasi meron kaming isang doon ho sa Pinoy in Europe po kasi meron po kaming free counseling. Ibig sabihin po nun, pwede kayong tumawag, makapagkwentuhan ho kayo sa amin, mag-buhos ng hininga ng sama ng loob, parang ganoon.
ay libre po ito, confidential po ito, private po ito, non-religious to, non-political po ito. Gusto lang ho namin makatulong. 14 years na po kami nagka-counseling po dyan sa ganyan. Wala po yung bayad. Maniwala po kayo sa amin. Kung gusto nyo to avail, PM nyo lang po ako at we will arrange something para magkausap kayo ng isang counselors po natin. Kasi like I said, sana naman po kung kayo ay magpapa-schedule sa ating counselor, paaalala ko lang po sa inyo, ang mga counselors po natin ay volunteers, wala hutong bayad. So sana sumipot tayo sa oras. Okay? Kasi yung iba, nagbabago ng isip, nagdadalawang isip. Hindi po kami yung mga chismoso. Okay, hindi po yan. Iba po yan ha. Kasi alam ko, lalo na yung mga bagong dating, yung mga first time, napakahirap tumira sa ibang lugar kasi talagang malaking culture shock yan, di ba? So, ang ginawa ngayon dito, pag kung kayo mag-a-apply sa Kuwait tsaka sa Saudi, kailangan nyo pong pumunta sa DMWD, yung Department of Migrant Workers, at siguraduhin ninyo na yung, excuse me, yung siguraduhin ninyo ating mga tao dito, yung company na papasukan ninyo, yung recruiter, yung employment agency, recruitment agency dyan sa Pilipinas, ay nasa whitelist. Ang ibig sabihin po noon ay maganda record nila sa DMW na nakakakuha sila o at least malaki ang chance ninyo na sabihin na natin matinu-tinu ang makukuha yung employer. Okay, so nakikinig po kayo sa The Kaibigan Network dito po sa ating Kaibigan Podcast. Ako po si Royce Polito, live from Stockholm, Sweden. Medyo uminit na ngayon, 3 degrees, pero naka-short pa rin kami. Yes! Okay, so mga kaibigan, oras ngayon is 5:58 Sweden time. So pati ho yung Germany at Italy po magkakamukha po yan. So +1 is yung Egypt yata at mga Saudi, mga ganyan. -1 yung UK. Okay, so mga kaibigan yan. At pag nag-click tong whitelist, blacklist nila na ito, ay isasama na nila yung UAE tsaka Qatar. Nakakapagtaka bakit hindi pa ano. Mas bahala sila. Anyway, ito nga pala. Mga kaibigan, pag kayo mag-a-apply o kayo may kamag-anak na mag-a-apply, kakilala na mag-a-apply sa Pilipinas, sa mga bansa na ito, Saudi at Kuwait lalo na, is, although lahat na rin, natin lahat. Huwag niyong itatanong kung accredited sila doon sa mismong kumpanya kasi hindi naman nila sasabihin. Di ba? Di ba? Para bang ganito sir, legal ba kayo? Alam niyo sa scammer, hindi nila sasabihin yan, di ba, na okay ka lang. Hindi. Like I said, sinasabi ko lang po sa inyo kasi minsan ho kasi nahihiya tayong magtanong to the point na napapahamak na tayo. Yun po yan. So kami po tumutulong po sa inyo lang na gusto lang namin paalala sa inyo at kasi pag, alam nyo minsan kasi, pag yung, hindi natin kasi siniseryoso kapag yung ganito sasabihin ko, sana po ay kayo ay pumunta sa Department of Workers, ganyan, di ba? Hindi maganda Pero kung medyo parang boses kaibigan, di ba may, may tama yan di ba? Totoo yan, may tama yan ng konti. Kumbaga, para bang Brad, o kaya Mare, o kaibigan, na-check mo na ba yan? Pag sinagot, kung ang isagot ng kaibigan mo sabi naman nila legal sila Alam niyo, hindi siyempre nila sasabihin. Malaking pera po kasi ang kinikita ng mga may ginagawang kalokohan ng mga recruitment agency. Again, hindi po nila lahat. At ngayon, para maalaman natin kung sino yung hindi nila lahat, meron na ngayon ginawa yung Department of Migrant Workers, yan yung sa Pilipinas, na listahan ng mga accredited na, sabihin na natin na mga katiwa-tiwala o malaki ang chance ninyo na tinutino mga employers ang makukuha ninyo. Again, hindi pa ho yan kasiguraduhan ng 100%, pero malaki na laban ninyo. Di ba? Yes, mga kaibigan. So, abangan po natin yan. Okay, so andito naman tayo sa ating usapan dito sa, ano tawag dito? We will going to play again parts of
Maris Racal. Unfortunately, hindi nyo madidinig dyan sa live stream. Yung continuation nung kanyang press statement. Dito lang po yan sa The Kaibigan Network. On street. Bago nagsimula yung mga daming trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. And he also said the same thing. Mind you, I was in a very lonely place. So, sabi ho ni Maris Racal, June. Oy, showbiz sa showbiz to, Yes po. Hindi, kasi ganito yan. Alam ko maraming pinag-uusapan ngayon. Marami naiinis doon sa Maris, marami naiinis doon sa Jam, marami rin naiinis doon sa lalaki. Sa totoo lang, hindi ko rin matandaan kung ano pangalan ng lalaki Pero andyan na rin yan. Ngayon, gusto ko lang paalala sa inyo, hina-hina lang po mga kaibigan sa paglalait o pag-judge. Kasi hindi ho natin alam eksakto lahat yung mga nangyayari. Okay, so hindi po kami andito para palitawin ho yung Maris na masamang babae kasi hindi naman natin alam yan. At the same time, binabalita lang ho namin sa inyo dahil siyempre, kasama ho yan sa Balitang Showbiz po dito po sa The Kaibigan Podcast. Ay, lusot Okay, pero sa totoo lang, maganda. Like I said, hindi naman ako nakakasunod masyado sa mga pinikula at saka mga nangyayari sa Pilipinas. Ang dami ng mga bagong artista ngayon, hindi ko na sila matandaan lahat. Okay, pero itong Maris Racal na ito, maganda siya. Kaya lang medyo payat. Di ba? Nasa balingkinitan na side siya. Pero ito, pag ito nag-mature pa, yung medyo, alam niyo, yung habang tumatanda, gumaganda. Yes, ako. Parang parang akong DOM na nito Hindi, joke lang po yan. Ang sabi niya, nasa dark place daw siya, nalulungkot siya. Ako minsan, ako po marami akong kaibigan babae kaysa mas marami akong kaibigan babae kaysa sa lalaki. Talaga kung malaki posibilidad na magka-developan kayo, pag pareho kayong lalong magkamukha kayo ng experience o dinadanas. Kasi yan yung tinatawag na sympathy pain. Sympathy, kahit po yung tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin. Hindi nyo alam na kung magkakasama sa isang bahay ng mga babae at pinipreho pa kayo nagkakaroon ng period. Nagkakaroon po. Here in my country, it is what the rich who are getting richer. Whilst we the poor, we are bound by our debts. Dictated by the lakas kung kailan kayo nagkakaroon ng period. Kaya puntong uling na ito nga ipasa sa'yo. Totoo po yan. Wala ho si puso kung synchronize po yan. Pag magkakasama kayo mga walang babae, marka! magkakaibigan kayo, Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Synchronize po kung kailan kayo nagkakaperiod. Yes po mga kaibigan. Anyway, so may masasaktan. Hanggat hindi ka namimili, merong alam mo yun kung ano mang pangalan ng lalaki nito. Ano pangalan? Anthony Jennings. Okay, Anthony Jennings pala pangalan nitong lalaki to. Brad, napakaswerte mo na kahit isa. Itong naging to. Yung sa dalawa, naging girlfriend mo. Medyo masyado hindi mo kami maluloko! Alam mo, ito nga, mga lalaki kasi. Lalo na yung bata pa kasi. Pag yung mga bata na ganyan. Dadadak ang dugo. Akala nila makakalusot. Dadadak ang dugo. Sa inyong Akala tahanan. nila, alam mo kasi ito, kahit hindi ka naman. Eh, bakit tayo minto? Yes po mga kaibigan. Hindi ko kahit anong itago nyo yan. Alam niyo katulad nito, Isa no? akong tinatwa. Sabi Walang nila, tinta sa balat. sabi Ako niya, bibili ng anak niyo sa isang 6 tulad ko. months pa lang, Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Okay, so pasensya na po. Tsaka mabilis ako magsalita. Pasensya na rin po. Pero sana naman naintindihan nyo kami. Okay. So again, mga kaibigan, unfortunate na nangyari po ito. Again, pinagpipestahan ngayon ng mga Pilipinas to.
Kung ano sinasabi natin sa si other woman, si legitimate, si number 1, si number 2, at si lalaki. May bago na naman tayong favorite ngayon. Dati si Mayor, ano nga pangalan? Yung si Go, Mayor Go. Tapos nung isang araw, si VP Sara Duterte. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Minomonitor lang po namin lahat to. Like I said, ang The Kaibigan Network po, lahat po ng programs po sa The Kaibigan Network ay wala pong kinikilingan na tao, religion, political group, or anything. Pantay-pantay lang po tayo dyan. Yes po mga kaibigan, yan po gusto namin sabihin po sa inyo. So ito mga binabalita namin ito, hindi porke binabalita namin si VP Sara, maka-VP kami, maka-Duterte kami. Pag may sinabi kami na balita na tungkol kay President o tungkol kay Chris Aquino, yun po ay balita lamang. Okay, so mga kaibigan. Okay, ngayon gusto natin mag-iwan ng isang quote na nakita natin na shinare ng isa nating kaibigan sa Facebook po. So, babasahin natin to. Every morning, you have 2 choices. Ayos sa TikTok ah. To sleep with your dreams or wake up and chase them. Ulitin natin ulit ha. Every morning, you have 2 choices. Either to sleep with your dreams or you wake up and chase them. Di ba? Ganda yun, ha? Ganda. Yes. Kung sino man nagsulat niyan, ako, dakila ka, boss. Dakila. Yes po, mga kaibigan. Ay, yes. Ito po, kasama niyo po kami. Sinasamahan namin po kayo habang kayo po ay nagtatrabaho, nagdadrive, nagluluto, kumakain. Uy, ano ba ulam natin nga pala dyan? Ulam namin ngayon, liempo. Ayan, liempo na in-air fryer. Okay, sino sa inyo ang may air fryer o gumagamit ng air fryer? Alam niyo, sa totoo lang ito ha. Napapag-usapan natin lang to dito sa Facebook. Pinag-uusapan natin sa... yan. Pinag-uusapan natin sa... Ang tawag dito? Yung... Dito sa YouTube, tsaka dito sa ating podcast, ay pinag-uusapan natin ngayon itong... ayos, parang parang disco Anyway, gusto lang ho namin ibalita sa inyo na... I-suggest sa inyo na maganda pala yung air fryer. Sa totoo lang. Maganda siya. Depende lang. Hindi ko alam kung gaano kalakas kumonsumo ng kuryente yan sa Pilipinas, yung mga nabibili niyo sa Pilipinas. Ang ginagamit namin ay yung Philips. So, pwede mong ikabit pa yan sa... May app pa yan Pwede mong patayin, pwede mong buksan. So, may technique yan Yung bang... Iiwan mo na doon sa loob yung karne, parang doon mo na siya imamarinate. Diba? Yung mga ganyan, lagyan mo spices. Huwag niyong iiwanan ng hilaw at iiwan... Bad news yan. Pero, kung nakamarinate na siya, pwede mong ilagay doon sa loob. Tapos, aalis ka, magtatrabaho ka. And then, sabihin na natin na dapat alam mo kung ilang gano'ng katagal. Katulad pag kasi karne, nasa 35 minutes yata yun. Depende 35 minutes, 200 Celsius. Pwede mo siyang, kunwari, kaya mong umuwi ng within 1 hour. So, nakaupo pa lang ako dito kunwari sa opisina, pwede ko nang paandarin siya. Tapos pag uwi ko ng bahay, pagdating ko, mainit na mainit, kaluluto lang. Diba? At ang maganda lang po dito sa air fryer, ito, when I say air fryer, not just because kailangan yung bilhin yung Philips, bilhin Electrolux, ano ba yung mga ibang brand. May Samsung bang air fryer? Basta, any of them is important. Okay? Wala akong problema po doon. Uy, wala na tayong power. Okay, anyway. So, balik po tayo dito. Nag-uusapan natin yung air fryer. Ang maganda lang po dito, since na nag-air fryer na kami for straight 3 years,
Dito po kasi sa Sweden, hindi po kami gumagamit na ng gas sa pagluluto. Gas, gasol, puro kami electric. Pero alam ko may mga bahay pa dito na di gas, pero saksakan ho kasi ng mahal ng gas dito compared sa electricity. Dito po sa Sweden, sa lahat ng, kung nababalitaan nyo, maraming mahal dito, which is totoo yan. Maraming mahal dito. Alam niyo yung bilihin namin dito, yung yung binili kong liempo kanina, discounted na yon, naglalaro sa 300 plus pesos. Pero, discounted yun. 1 kilo't kalahati. Pero, yung pinakamagagandang cuts o kung ano man ang tawag doon, meron pa sila ng mga premium. 90 crowns, so times 5. Nasa 450. Nasa 450 pesos po yung pinaka magagandang cut ho ng liempo sa amin. Tapos 200 pesos ang pakpak ng manok. More or less ganyan. So nagbabalik tayo sa ating pinag-uusapan sa air fryer. If lang, kung kayo nasa abroad, kami po dito, siyempre meron pa kami ng traditional na mga kasirola na, kasi yung problema sa air fryer, hindi ka naman pwede magluto ng may sabaw. Hindi na pwede yan. So walang sabaw doon, puro mga baking yan, mga parang yung oven style. So pwede ka magprito, pwede ka mag-bake, pwede ka mag-init, hindi ka pwede magsaing. Okay. So meron kami slow cooker. So diyan naman yung mga may sabaw, yung mga kanari, minudo, asado, adobo. Ang technique po namin diyan, kasi ang maganda naman sa slow cooker, pressure cooker pa rin. So ang maganda naman sa pressure cooker, mas maikli yung time mo kailangan palambutin si karne. Tsaka yung buto, iba lasa ng adobo pag may konting buto tsaka may konting taba. Aminin niyo, totoo yan ha. Pero again, moderately lang. Moderately. Don't eat everything madalas ganyan. Tapos nilalagay na lang namin yung mga fresh na vegetables pag malapit na kaming kumain. Noon lang namin hinahalo. Siguro mga less than 5 minutes na luto na yan eh. Yung mga vegetables. Iwasan niyo po yung overcook, yung talagang bugbog, hindi niyo na makilala yung karne tsaka yung vegetables. Wala na ho kayong makakain ng matino doon, wala na ho yung mga vitamins. Hanggat maaari ho sana, pwede kayong kumain ng... Alam mo sa Pilipinas, hindi tayo kumakain ng yung carrots diretso pero huhugasan ninyo Hugasan ninyo muna. Huhugasan ninyo. Kami po dito, to be honest, ini-scrub ko lang yung balat pero hindi ho namin inaalis yung balat kasi may mga nutrients po na wala ho doon sa loob, andun lang ho sa balat. Pero kailangan mo siyempre kuskusin. Ang technique dyan ay ibabad niyo muna sa tubig para yung mga lupa at mga kung ano-ano malalaglag siya. Tapos scrub niyo lang siya and then pwede niyo siyang kainin ng hilaw or pwede niyo siyang steam, pwede niyo pakuluan, tapos konting-konti lang ng asin and pepper. Okay na yan. Kasi importante po yan, lalo na ngayon, panahon natin ng ganito, madalas tayong gumagamit ng mga screens, mga computer, cellphones, tablet, gadgets, TV, ganyan. Ang mata po natin kailangan ng beta-carotene. Beta-carotene. So, ang beta-carotene at karamihan ng mga nutrients po na kailangan po ng ating katawan ay nasisira po pag ito ay masyadong matagal na pinakukuluan o niluluto. So, hindi ho maganda yung tostado. Yan mga kaibigan, speaking of tostado, ang mga tostado, yung mga sunog na mga barbecue sauce na ganyan, yung mga masasarap, ay yan po ay nakakadagdag o lumalaki ang chance ninyong magkaroon ng cancer kasi yan po ay cancerous. Yes po. So, paalala ko lang po sa inyo, mga kaibigan, again, so slow cooker kami pag yung may sabaw, tapos may rice cooker kasi hindi ka pwedeng gamitin, alam mo yun. So, 3 lang. Pero meron kami nung
electric stove. Kasi like I said po, dito po sa Sweden, mas puro kami kuryente kasi sinusunog po dito kasi ang basura. At yung basura ay yun ang ginagamit na kuryente. To be honest pa, kumikita pa ang Sweden kasi yung bukod doon sa regular basura, ay nagre-recycle pa sila dito ha. Nag-ano pa kami. Yung yung hiwalay-hiwalay pa yan. Nire-recycle pa namin. Tapos yung talagang pwedeng sunugin, sinusunog namin. Tapos yung init pa ng power plant, ito rin yung nagpapainit sa amin, centralized. So yung isang kunwari yung Mandaluyong siguro dalawang parang power plant yun na maliit na sila yung nagsusupply rin ng kuryente tsaka ng mainit na yung hot water at yung heating sa bahay pag yung taglamig po ngayon. So katulad ngayon dito sa Sweden, it's December 6, 2024 at malamig po sa labas, may snow pero medyo nalulusaw na kasi 3 na ngayon dapat zero. So medyo mainit ngayon yung winter ngayon ng Sweden. Last year po kasi ganitong panahon, mga 12 inches na ang snow. Okay. So ewan namin kung magkakaroon kami ng White Christmas this year. So ang snow naman kasi maganda lang pag yung bagong dating. Anyway, so rice cooker, slow cooker, air fryer, tsaka yung electric stove. Yung electric stove kung gusto mo maggisa, yun nga. Sa slow cooker, ito payo ko lang sa inyo ito. Kasi nagtatrabaho rin ako sa kusina eh. Ano naman tayo, strike anywhere. Ginagawa ko, nagigisa ako dun sa isang non-stick ng bawang sibuyas, paminta, ganyan. Tapos, may mantika yun. Tapos lalagyan ko ng konting water lang para sumabay siyang ganyan. Tsaka doon ko ilalagay ngayon siya sa slow cooker. Tsaka doon ko ilalagay ngayon yung karne para magkaroon siya ng lasa ng saute. Di ba? Kasi hindi ka naman pwede mag-saute doon sa slow cooker kasi hindi siya... Okay, so yun po ang technique doon. Kung kailangan yung bawang, yung parang bawang sibuyas, paminta, ganun po ginagawa ko namin. Okay, hina-hina rin po doon sa mga additives kasi hindi ko yan healthy. Hindi ko nababanggitin pero alam nyo na yan. Okay, so mga kaibigan, nandito po kayo, nakikinig po kayo sa The Kaibigan Podcast only here at The Kaibigan Network. Ako po si Roy Cipolito, kasama ninyo. Sinasama namin kayo habang kayo nagtatrabaho kung saan man kayong sulok ng mundo, mapa, eroplano, barko, lupa, ilalim ng lupa. Pero sana naman yung buhay pa na lupa, ha? Kung ano man ang trabaho ninyo, nako, saludo po ako sa inyo. Basta nagtatrabaho kayo ng marangal. Oy! Farkas Bibil. Stay. Okay, Farkas Bella Bill. Okay, hi, Pachamama, and stay strong, free human race. Peace. Peace also to you, Farkas. Uy, it seems to be meron tayong mga foreign friends. Hi, my name is Royce. Welcome to the Kaibigan Podcast. Kaibigan means friend in Filipino, which is the national language or the main language of the Philippines. Yes po mga kaibigan, maraming salamat po. Uy, sa mga nag-ano sa atin, parang mga foreigners to mga ito. Uy, salamat. Thank you very much. Thank you very much. I have no idea. Check natin mamaya kung saan sila. We're very grateful that you're listening. If there are subtitles later on YouTube, thank you very much. Yes. That's the good thing about with YouTube ngayon, there's like this subtitling. Free subtitle. I don't have to do the subtitles. And if you want to listen again to all of our past podcasts, just visit Royce from Sweden. You would see all of our past episodes, including celebrities from the Philippines, celebrities everywhere. We're going to interview a lot of people in the future. Abangan niyo po yan. We are going to be showing to you everyone that it's very interesting, mga kaibigan. Yes, mga kaibigan, maraming salamat. Again, welcome to the show. This is the Kaibigan Podcast from Stockholm, Sweden, of course. Maraming salamat po sa inyo lahat. At we want to tell you that we want to hear from you as well. Maraming salamat. Please, PM nyo kami.
Huwag mo na snail mail. Mahirap yan. PM nyo na lang po kami sa Messenger. Royce Hipolito. Just follow us lang po para makapag-message kayo ganyan. And then, poof! Okay na tayo! Yes, so magandang tanghali, magandang gabi at magandang umagang po ngayon sa inyong lahat. So, gabi ngayon sa Sweden, gabi ngayon sa Europe, madaling araw ngayon sa Pilipinas, at tanghali ngayon sa Amerika. Yes po, more or less ganyan po mga time ngayon natin dyan. So, hindi namin magawa ito on a regular basis kasi mahirap tsambahan eh. Alam niyo naman tayo, mga kaibigan natin is... Okay, Farkas, Bella Bill. Yes, I'm based in Sweden right now. So, thank you for listening. I hope you understand some of ours. Okay, so this is like... Okay, Farkas. Farkas, just wanted to let you know, my friend, the one that you're seeing now on YouTube is actually like the BTS, the behind the scenes. As we record this podcast that you can also find later on, maybe tomorrow, with all of the bells and whistles and all of the things that we're just like talking about Philippine stuff for now. Eventually, we're going to have an English version of this one, so we will be interviewing people that are friends of Filipinos or people from different walks of life. And maybe Farkas would be one. Yes. Okay. Thank you very much, Farkas, for listening and watching. Thank you very much. If you can put where you're from so I don't have to press anything. Yes. Okay. So again, you're listening to the Kaibigan Podcast. We have already talked about some cooking tips as well, some money tips as well, some when you're doing shows, we usually have like this, and then you have like things in order, and then we just call because we do live events and then we're pressing. Yes. So right now, everything that I need to say has been said. Okie. So that's finished. And no, we're not finished. We're Swedish. No, just kidding. Of course, that's a very cheesy joke. But it's if you're from what you call this? You're from Scandinavia, especially from Sweden. If you're Finnish, no, I'm Danish. If you're Finnish, I'm Norwegian. Yeah. It's one of those things. Kasi sabi nga nila, if you are from Finland, they call you Finnish. Okay. Which is, I don't know why Finland is called Finland. They have lots of Finns. If ever anyone knows the origin of the name of the country, Finland, please. Oh man, no. Just wondering, I forgot. Where did they got the... Sa Swedish po kasi, ang Sweden, ang pronunciation po is Sverige. Oh, tapos yung Greece po kasi, yan yung English. Pero sa Greek po, ang Greece ay Hellas. Yes po. Siyempre sa Germany, Deutschland. Italia, Espanya, France. Ewan ko kung ano yung sa France. France pa rin yata yun. Mga ganyan. Norwegian. Ano nga ba ibig sabihin? Oy, ito pinagkaiba dito. Paliwanag ko lang sa inyo habang may oras pa tayo. Ang Iceland, pinangalan po yan yung Iceland kasi ayaw nilang nung dati magpapunta ng tao dyan. Nung araw yan, yung panahon ng Vikings. Kasi headquarters nila yan eh. Yes. And then, yung Greenland naman, kasi pag-aari yan nung dati ng mga Vikings, gusto nila mag-aya ng tao na tumira sa Greenland instead sa Iceland. Okay? So ito yung mga panahon na before makilala pa niyang ma-discover daw ni Magellan yung Pilipinas na hindi naman nawawala. Saan man napunta yung Pilipinas bago nung dumating si Magellan? Pexman. Hindi nawawala ang Pilipinas kasi na-discover daw niya ang Pilipinas. Kailan tayo nawala? Diba? Alam niyo sa totoo lang, meron tayong isang episode tungkol yun sa Pilipinas. Nire-research pa ng ating mga researchers. Wow, researchers Kung saan nag-umpisa Pilipinas, naku matatawa kayo kung saan tayo nag-umpisa. Abangan niyo po yan. Hindi niyo iisipin. Kasi iniisip natin, galing tayo sa Malaysia or sa Indonesia, tsaka sa yung ITA daw or something. Ay, naku matatawa kayo sa ano. Ito nakakatawa. Ito.
Tama na. Okay, anyway. Meron kasing isang Filipina dito na nakapag-asawa ng medyo big time na nasa film industry o nasa celebrity kumbaga. So, syempre, alam mo naman, syempre, may itsura si ate, nakasama siyang ganyan. Ngayon, nag-umpisa siya sa Austria, tapos lumipat sila sa UK. Ngayon, madalas siya natanong siya before, narinig ko ito kasi nung I was living in the UK, ang nangyari kasi, napanood ko siya, may nagtanong na reporter, "Where are you from?" Sabi niya, siya daw ay from Polynesia. Yung Polynesia po, yan yung mga maliliit na mga bansa po, tsaka mga isla, yung Samoa, yung Fiji, yung Tonga, sino pa ba? Yung mga Saipan, sa Solomon Islands, mga ganyan. Polynesia. Hanggang Hawaii po yan. Kumbaga, mga kamag-anak ni Moana, kumbaga. Tapos, ayaw niyang sabihin. Di ba, meron pang isang Pilipina na nagpapanggap na ayaw daw niya maging hindi daw siya Pilipina. Mga ganun mga istorya. Ito rin Pilipina nito. Malakas ang arrive nito. Malakas rin tama nito. Sabi niya Polynesia daw siya. Tapos, basta abangan niya yung episode nito. Yung episode natin ito. Lumalabas po sa ating research, tsaka sa research po nung totoong mga archaeologists tsaka mga anthropologists na ganyan, yung palang majority ng tao sa Madagascar, yung pong itong sa Africa, yung isla po doon, yung may lemurs, yung doon sa mga ganyan, tsaka yung Madagascar na movie, yung cartoons po na ganyan. Paano ba natin sasabihin? Yung palang Madagascar, Indonesia, Malaysia, ibang parts ng Sweden, Sweden, ng Vietnam, kasi may nag-message sa akin, sorry. Papua New Guinea, hanggang Hawaii. Abangan niyo po yan, hanggang Hawaii ay nanggaling po sa Pilipinas, at yung sa Pilipinas nanggaling pa sa isa pang lugar na hindi nyo ini-expect na doon tayo galing. So, abangan nyo po yung episode po natin yan kasi yung Pilipina nagpapanggap na hindi Pilipina. Ganun pa rin. Pilipina po rin pala yung part na yun. So, wag ho kayong magulat na yung mga tao doon sa mga Fiji, yung mga Tonga, tsaka yung mga Saipan, Guam, yung mga andon sa mga lugar na yon, kamag-anak natin. Abangan nyo, may mga words doon na pag ginamit natin, yung ginagamit natin sa Pilipinas, saka sa Pilipino, ginagamit rin nila doon. Paano mo malalaman na magkakamukha tayo ng lahi? The same way here. Pag natuto ka mag-Swedish, makakaintindi ka na ng Norwegian. And so, Norwegian, kung marunong ka mag-Norwegian, makakaintindi ka ng Swedish. And, pag marunong ka mag-Swedish, maiintindihan ka ng mga tiga-Finland. Not because Finnish is related to Swedish. Second language po nila kasi ang Swedish kasi nung dati po kasi naging teritoryo ng Sweden ang Finland. Among the big history of all of these countries. Ayun po. Yung Danish po ay talaga pong ibang-iba yan sa Swedish, Norwegian, tsaka sa Finnish. At yung Finnish ang isa sa pinaka mahirap matutunan na lingwahe sa Europe. Okay. So, yan po ang ating mga napag-usapan natin dito sa ating Kaibigan Podcast. I think this is episode 50. So again, mga kaibigan ako, abangan niyo yung ating mga susunod na mga kabanata, susunod na mga episodes. Sana nag-enjoy po kayo, ha? Again, huwag niyo kakalimutan. Yes, mga kaibigan. Again, it's the part of the show that we have to say goodbye. Okay. I have to go dahil kakain na kami mamaya-maya. We will have dinner very, very soon. I'm very hungry as well. Anyway, so thank you for listening. Thank you for watching. Thank you for being with us. Farkas and Flampy FN, thank you very much as well. Sorry about the audio mixed up earlier. Very, very sorry about that. We'll make it sure it will not happen again. Those from Europe, Asia, South America, North America, Africa, Australia, and of course in Antarctica,
Thank you very much for listening. See you soon. Keep in touch. Like, comment, and subscribe. Only here at the Kaibigan Podcast. Dito lang sa YouTube, Facebook, Instagram. Okay. Thank you very much. This is Roy Cipolito saying good night, goodbye, and we see you next time. Dito lang sa Kaibigan Podcast. Bye!